Hello everyone! Welcome back to my channel, Ramal's Food Vlog. For today's video guys, ayan, so magluto tayo ngayon na Filipino dish. Street food, ayan, kwek-kwek. Ayan. Quail egg in English. Charot. So, kwek-kwek siya. So, let's start cooking guys! So, ayan na nga. So, ito nabili ko to. One box siya, guys. So, mga 150 pesos siya. So, sa plastic na lang nilagay. So, transfer lang natin siya sa ating pot. Papakuluan natin siya. Ibo-boil natin tong ating quail eggs. And so, pwede ito pang merienda. And then, syempre, pwede rin syempre pang benta. So, simple step lang to kung paano yung alam kong pagkakaluto ng kwek-kwek. So, ayan na nga. So, konti lang yung lalaga natin kasi hindi naman mauubos yung lahat. So, after nyan, syempre, lagyan lang natin ng right amount ng water para lang maluto yung ating eggs. Ayan. So, after 10 minutes siguro, ayan. So, nilipat ko na nga ito sa pinggan and then sa plate. And then, start ko na nga balatan tong ating mga quail eggs. And then, syempre, after ko na nga yung nabalatan, no? So, ito na nga yung ating gagamiting butter sa ating kwek-kwek. So, meron ako ditong half kilo ng flour. And then, meron ako ditong cornstarch din. Then, magic sarap. And then, yung ating food color. So, gagamitin natin dito lahat ng ating flour. So, half kilo yan, guys. And then, yung ating cornstarch naman is 1/4 lang yung ating gagamitin. So, paghahalo-haluin lang natin tong ating mga ingredients. And then, lalagyan nga din pala natin ito na ng water. Yan. So, ngayon naman yung lalagyan natin yung kalahati ng plastic. So, yan, 1/4 lang yan. Kasi yung isang plastic na yan is 1/2. So, 1/4 lang yung ating gagamitin. Yan. And then, lalagyan na natin yung ating pampalasa. So, pwede naman tayo maglagay na salt. Pero mas gusto ko lagay yung magic sarap kasi mas malasa siya. Yan. So, lagyan natin itong 1 pack ng ating magic sarap. And then, i-add rin natin yung ating food color. And then, maglalagay din tayo ng ating water. So, nagamit ko lahat ito ay 2.5 ng glass ng water. So, konti-konti lang guys yung nilagay nyo kasi depende dun sa flour. Kung may mga flour kasi na matakaw sa tubig, meron din namang hindi. So, tansyahan lang natin kung paano natin yung consistency ng ating butter. Yan. So, halo-haloin lang natin yan hanggang maghalo-halo and then makuha natin yung right consistency ng ating butter ng kwek-kwek.
So, ayan guys. So, okay na yung ating butter. Yan, nakita nyo naman. Okay na siya. So, set aside lang natin yan. And then, prepare natin yung ating eggs. Ayan. So, dito na nga, drain ko na nga yung ating eggs. So, kasi lalagyan natin siya o coat natin siya ng flour. So, nilipat ko lang siya sa isang plate. And then, i-dust lang natin siya ng flour. Yan. So, ginagawa yan guys para kumapit yung butter natin mamaya at hindi matanggal. Yan. So, make sure lang natin nakadust lahat ng ating mga eggs. And then, mamaya iti-transfer natin siya dun sa ating butter. Ayan na nga guys. So, mukhang okay na nga siya. So, pwede natin siya i-transfer dito sa ating butter. Ayan. So, nakita nyo naman guys. So, pagka ganyan, so, nag-heat na rin pala ako, nag-preheat na rin pala ako ng oil sa isang pan. Ayan. So, nakita nyo naman. So, pagka gano'n, pwede natin siyang mag-start. Pwede na tayo mag-start na magluto ng ating kwek-kwek. Isa-isa lang natin ihulog guys. So, yan. So, gamit lang tayo ng spoon para malagay natin yung ating eggs. So, dapat medyo mainit yung ating oil talaga. So, hindi na ako masyadong naglagay ng mantika kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Pero, karaniwan talaga yan is naka-deep fry yung ating mga kwek-kwek sa ating oil.
Then, ayun na guys. So, ulit-ulitin lang natin yung procedure hanggang maubos natin yung ating mga eggs. And then, transfer lang natin sa strainer para ma-remove natin yung excess na oil. And then, here nga guys. So, gagawa tayo ngayon ng sauce. So, sweet sauce ang gagawin natin para sa ating kwek-kwek. So, pwede naman din tayo gumawa ng suka. Pero, ito muna yung lalagay ko na ngayon. Ayan. So, meron dito akong flour. So, maglalagay lang ako ng flour or cornstarch. Pero cornstarch yung ginamit ko dyan, guys. So, ayan. So, nag-add rin ako ng sugar. And then, 2 tablespoon itong aking soy sauce. So, and then maglalagay din pala ako dyan ng pinch ng salt para lang pambalance ng taste. And then, maglalagay ako ng water. And then, halu-haluin lang natin yan hanggang matunaw yung ating flour or cornstarch. Ayan. So, syempre, tansya-tansyahan lang din talaga dyan. So, konti-konti lang muna ilagay nyo. So, para hindi naman ma-over yung water natin at maghahabol tayo ng todo-todo dyan sa ating mga naglagay pa na ingredients. So, konti-konti lang yung lalagay natin guys na water. So, pag dissolve naman na yung ating flour or cornstarch, pwede natin siyang ilagay sa low-medium fire. So, yun na guys. So, paglagyan din dito sa ating apoy. So, mababaw. Mahina lang yung ating gagamitin oil kasi nga baka masunog yung ating ginagawang sauce. So, pag nalagay mo dyan, dapat continuous continuous na stirring gagawin natin yan guys. Para hindi dumikit sa ating pot yung ating sauce. And then, ayan na nga guys. So, nakita nyo naman. Pag ganyan yung consistency, malapot-lapot na siya, pwede na siya guys. So, ayan o. So, thank you for watching guys. Stay tuned for my next cooking series. Thank you everyone. Bye-bye.